Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Friends, if you are not yet subscribed, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Let us honor our subscribers. They are now 5,000. Excuse me po, 5,911 subscribers. Thank you so much. And if you are not yet subscribed, do it now. Do it now. Thank you so much so that you can be part of the family. Okay, guys, ano tayo ha? Okay. And all of our subscribers are located around the world in each continent that we have a subscriber or subscribers out there. Thank you so much. Okay, God bless you all. All right, so ang topic po natin today ay yung parang recently lumabas, ano, yung recently na lumabas kay Elizalde Co, no, yung Ako Bicol yata yun, no? Ako Bicol na party list. Okay? Ito po ay party list representative pero napaka-powerful po dahil ito po ay siya po ay chairperson ng Appropriations Committee. Hindi ko nga po alam bakit po nagkaganon, no? Yung mga hindi kaalyado ni Pangulong Marcos noong nakaraang eleksyon ay ano po talaga, no? Parang sila po yung nasa power at saka yung mga sumuporta ay naitsepwera na. Okay? So sabi niya, may 51 billion, no? 51 billion pesos um, na budget or projects budget, no? For the last 3 years of the Duterte administration ang Davao. Okay? So wala naman daw nagko-question noon nung nakaraang Kongreso, no? Yung term ni Pangulong Duterte. Siyempre, bakit ka nga naman magko-question? Ang anak ng Pangulo ng Pilipinas, ang representative ng Davao City. Okay. Pero ano guys, no? So ano lang, mawalang galang lang po, no, Congressman Itisaldco ko. Siyempre, sa lahat naman ng mga panahon, okay, na prioritize ang mga ang tag dito, ang mga balwarte ng Pangulo ng Pilipinas. Katulad nung kay Cory Aquino, di ba? Tarlac yan, di ba? Yung kay Fidel Ramos, Pangasinan yan. Alright? Yung kay sino pa ba sumunod kay kay Gloria Macapagal-Arroyo, no? Kay ERAP, Manila, San Juan, no? Kay Gloria Macapagal-Arroyo, Pampanga. Okay? Kay Noynoy Aquino, Tarlac, no? And then of course kay Duterte ay sa Davao City naman, no? Mindanao area. Siyempre, ano naman po natin, wag naman po tayo magselos kung maraming budget ang Mindanao during the Duterte administration. Kasi for the not for the longest time, that was the first time that the president was coming from the Mindanao area. Okay? Yan, no? So, pangalawa pa lang si Sara Duterte kung siya ay mananalo sa 2028, no? So, Elizalde ko, ingat-ingat ka lang diyan, ha? Alright, hindi, joke lang po. Kaya ibig sabihin, ingat-ingat lang tayo kasi baka ang maging Pangulo ng Pilipinas ay si Sara Duterte sa 2028. Alright, yan. Tapos siyempre, initay lang po natin ang reaksyon, Congressman, future Senator Pulong Duterte. Yan. Okay, si Congressman yan. Dati pong Vice Mayor, ngayon ay Congressman. Nung ano po, marami rin pong nagsususog, tumutulak sa kanya bilang maging senador ng Pilipinas. Ayan po ha. Kayo po ba mga kaibigan ko, agree po ba kayo dito na Holy Land nga ba ang Davao nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan po ha. Kaya po, ano yun lang natin, isipin lang po natin mabuti. At saka ano po wag po tayo masyadong nagko-comment ng mga bastos, nagmumura, etc. No? Baka ano po tayo, no? Sige. Pero ano po naman, ginagalang po natin ito si Congressman Elizalde Co. Parang yung dati kay Tiap, siya yung parang party list representative, pero CIS yata yun, naging Appropriations Committee din yata siya during the time of the Duterte administration. Okay, so ito, para pangalawa o pangatlo na yata ito, naging Appropriations Committee chairperson na galing sa party list, hindi siya sa district representative. So maganda rin po 'yun dahil baka naman po medyo may konting tweak para dito, no. Ay maganda rin po dito nasisilip niya
no, nasisilip niya kung ano ang mga distrito, budget ng distrito. Ngayon, dapat mailabas din kung magkano ang budget ng distrito ng Ilocos Norte, Ilocos Norte, para ano lang, malaman na natin. Baka kasi may bagong Holy Land na nga ba? Hindi na ang Davao City, hindi na ang Davao area, hindi na ang Mindanao area, kundi Northern Luzon area, Ilocos Norte area. No? So pabor yan. Kasi pag nagbabiyahe ka papuntang norte, ay talaga namang nakikita mong inalagaan siya ng Pangulo ng Pilipinas, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ngayon ay si Bongbong Marcos Jr. Ayan. Okay ha? Sige, maraming salamat po guys. Thank you so much. For the past few days, few weeks, nag-aano po tayo, no? Nag-i-improve po ang ating channel. No? Libo-libo po ang nanonood. Maraming salamat po. Please continue, keep on watching this particular video and all of the videos that we have. We have lots of videos, no? So you can be able to watch all of this, support, and of course please do share it, guys, no? Thank you so much. God bless you all.